Kabanata 21, Mark. Si Nikolai ang naghatid sa akin sa sasakyan namin. Akala ko mapapagalitan ako kinabukasan o sasabihin ng driver at bodyguards na lasing ako kay mama at papa. Pero mukhang hindi na sila nakikibalita. And somehow, I'm relieved because I am already going through something. I don't think I need the scalding. Sobrang sakit ng ulo ko nang gumising ng tanghali. Buti na lang at weekend na kaya wala namang nasasagasa ang klase. I felt bad for what happened last night. Alam ko namang mabuti ang sadya ni Marcos pero si Nikolai pa rin ang pinili ko dahil ayaw ko na munang makarinig ng kahit anong balita kay Achilles. I should apologize to Marcos at school. Muntik pang nagagulo sa bar dahil sa nangyari. Buti na lang at umalis na kami ni Nikolai kalaunan. I spent the whole weekend thinking about things. Hindi maganda tong ginagawa ko pero iyon lang ang naging coping mechanism ko sa mga nangyayari. I should find a way to get my life back. Hindi iyong lagi na lang akong nakaabang kay Achilles. Hindi yung sakalang ako sasaya kapag nandyan siya. I accepted offers for modeling and many of that kind of stuff. Para lang malibang ako sa mas healthy na paraan, kumpara sa maglasing ako. I also accepted party invitations and many more. I decided to change my phone too. At hindi ako makapaniwala kung gaano kadali lang ang lahat ng iyon. I smiled bitterly. Who am I kidding? I am suffering inside. Talagang mukha lang madali kasi sanay na naman ako na walang katawagan o ka-text most of the time. May boyfriend ako pero nasa malayo at hindi palaging nariyan kaya nagmukhang madali ang lahat nang nagdesisyon akong tumigil. It wasn't hard because I'm used to not having him around. At siguro, madali lang din sa kanya. Kung sa bagay, I initiated this. Alam kong papasok siya sa academy pero hinamon ko pa rin siyang gawin akong girlfriend. Baka naman umoo lang siya nun. O baka hindi niya naman talaga gusto? Hindi ko alam. Baka ako lang ang may gusto. Ako lang ang nagmamahal. Napilitan ba siya? Well, guess what? From now on, hindi na siya mapipilitan. Break na kami at wala nang pabigat sa kanya. Mag-focus na lang siya sa ginagawa niya at huwag niya na akong alalahanin. May mga gabing tinatawagan niya ako kahit na maaga pa sila kinabukasan. Huwag na, di ba? Para makapagpahinga siya na maayos. May mga break na sana inuwi niya sa Coselleona para maasikaso ang bahay nila pero binakasyon niya dito sa Manila. Huwag na rin. Wala namang pumipilit sa'yo, Achilles, kaya huwag na. It was very easy, I told myself. Araw-araw akong nagkaroon ng meeting para sa ilang shoots. Most of it were for the added portfolio of the international photographers. Nagulat pa nga ako dahil alam ni Mama ang tungkol sa ibang shoots. Siguro pinayagan ako dahil pang portfolio lang naman at dagdag na rin para sa upcoming debutante ball this November. I busied myself with a designer for the ball too. It's a Paris-based Filipino designer. It's refreshing to be busy. Siguro, iyon ang kulang ko. Sa nagdaang mga taon, masyado akong naghihintay ng masasayang araw sa break ni Achilles, para lagi na lang akong naghihintay. At sayang ang mga araw na hindi niya break, parang ginawa ko lang mga walang kwentang araw iyon. Pero sa totoo lang, kapag nasa bahay na at mag-isa ako sa kwarto, naiisip ko pa rin siya. Umiiyak pa rin ako habang nakahiga sa kama. Unknown number. Magkita tayo, nasa Manila ako. Bigla ako nanlamig. Ilang araw pa lang sa bakasyon, iyon na ang natanggap na message ko. At magtatatlong linggo pa lang mula noong nasa bar kami ni Nikolai at Marcos. I knew it. Marcos is still talking to Achilles. Hindi na naman ako nagulat kasi expected ko iyon. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi na ako gaano nagkukwento kay Marcos. Kanino niya pa nga ba nakuha ang bagong numero ko? E di kay Marcos. Ako. Who's this? Ilang sandali pa lang bago ko napadala yon, tumunog na ang cellphone ko. I have never been this excited my whole life. I'm sure because I am trembling with excitement as I was holding my ringing phone. Namawis ako ng malamig at kulang na lang makita ko mismo sa dibdib ko ang pagtalon ng puso. My heart is literally banging against my chest as I looked at my phone frantically ringing. I didn't answer. Natapos na lang ang tawag. At hindi ko alam na may masihigit pang excitement sa nararamdaman ko nang tumawag siya sa pangalawang beses. Hindi ko pa rin sinagot. Wala akong kakayahang sumagot dahil sa sobrang kaba, saya at excitement.
Baka pa mahimatay ako sa tindi ng nararamdaman. Ako, sorry, I don't answer when the number is not registered. Wrong. I don't even ask who that is when the number is not registered. Talagang may pakiramdam ako kung sino kaya ako nag-message. Unknown number. This is Achilles. Paimpit akong tumili sa kwarto. Doon ko lang natanto kung gaano talaga ako kabaliw. Kahit pa sinabi ko nang ayaw ko na at ilang linggo ko siyang hindi pinapansin. I almost shrieked again when my phone rang the third time. This time I'm answering it. At syempre hindi ako pahahalata. What? I said in my annoyed tone. Magkita tayo. Malamig ang boses niya. Galit ako sa kanya, oo, pero hindi ko maiwasang ma-excite na gusto niyang makipagkita. Hindi ko alam na posibleng makaramdam ng ganoon. When I hate something, I hate it for real. I don't pretend. Pero ito, totoong galit ako pero gusto ko pa rin makipagkita. Gusto ko siyang makita. Gustong gusto. Ayaw ko lang na malaman niya na gusto ko. Ayaw ko lang mapahalata dahil dapat galit ako. For what? Malamig kong sagot. Mag-usap tayo. I'll message you where. Papunta na ako doon. I'll see you there. He said and ended the call. My mouth dropped open. I looked at my phone in shock. Ang kapal naman talaga ng mukha niyang babaan ako ng tawag. Ang kapal ng mukha niyang manduhan ako na magkita kami. Akala niya ba magkukumahog akong pumunta sa kanya? Ang kapal ng mukha niya kung ganoon. Gwapo siya pero maganda rin ako kaya huwag niyang kapalan ang mukha niya. Pinilit ko ang sariling huminahon. Naupo ako sa kama habang iniisip ang lahat. Heto na naman, galit na naman ako. Break niya ngayon for sure kaya siya lumuwas. Uubusin ko ba ang mga araw na to sa galit at iritasyon sa kanya? Mag-aaway ba kami buong bakasyon? Teka nga, hindi ba para sa akin wala na kami? Kaya ba't pa ako mag-aaksaya ng panahon sa kanya? Ang kapal pa nga ng mukha niya para tratuhin akong ganito tapos mag-e-expect siya na susundin ko siya? I was literally busy getting angry when I received an unexpected message from him. My mouth dropped open at the address that I've read. Is this serious? Hindi ako agad nakareact. Masyado na ba akong dirty-minded para pag-isipan ng kung ano ang napili niyang lugar? He booked a room at the same hotel. Naglalakad na sa pasilyo ng hotel. Wearing a short pink silky dress, my highest-heeled Louboutin, I walked towards the elevator confidently. I dressed to kill. Maglaway siya ngayong wala na kami. Nakahalukip-kip ako habang pinagmamasdan ang numero ng elevator na nagbabago sa bawat palapag. At nang bumukas sa tamang palapag, lumabas ako at dumiretso na sa suite na kinuha ni Achilles. Kumatok ako at agad namang bumukas ang pintuan. Achilles' angry eyes met my indifferent eyes immediately. Hindi man lang bumaba ang mga mata niya sa damit ko. Ako pa ang nagbaba ng mga mata sa katawan niya. He looked even better sporting a leaner body at parang tumangkad din siya o baka masyado lang akong na-intimidate kaya tumangkad siya lalo sa tingin ko. And that's something now that I'm wearing my highest-heeled stilettos. He took my wrist and pulled me in and closed the door. Shocked, I looked at him with an offended expression. What? Maarte kong tanong. Ngayong mas malapit na kami, mas lalo kong napansin ang galit niya. Pati ang pagbabago sa itsura. He was already a head-turner back then but right now, he looks even more handsome. His last name Riego were known to look this way. Deep-set hooded eyes, very masculine and a defined jaw. And indoors, his gray eyes are just darker. Bakit bigla kang nagbago ng numero? Bakit mo ako iniiwasan? He asked angrily. I pulled my wrist out of his hold. Wala na tayo. Mas matapang kong sinabi, kaya dapat lang naiwasan kita. Nanliit ang mga mata niya. Wala na tayo? Bakit? Nakahanap ka na ng iba? Sa ating dalawa, mas ikaw ang may kakayahang makahanap ng iba. Akala mo ba hindi ko alam? Sinabi ni Marco sa akin na lumalabas ka lagi at may kasama kang lalaki sa bar. Kasayawan. So don't accuse me of that when clearly I'm inside the academy this whole time. Talaga ba? Hindi ba nagsagada pa nga kayo ni Alana na masyal sa Baguio? Who knows what else did you two do? Hindi ba naghotel din kayo doon nang nalasing na? Tuloy-tuloy kong sinabi. Kitang-kita ko ang tindi ng iritasyon at gulat sa itsura niya. He looked insulted. He was speechless. I took that opportunity to strike. Kaya huwag mo akong sumbatan kung sumama ako sa iba. The moment you went to a hotel with her, we're over. Hindi na ako nakapagpatuloy sa sigaw ko dahil hinila niya na ako. He crouched and kissed me. Shocked at his sudden move, my eyes widened.
I saw him kissing me, eyes closed and eyebrows furrowed. His kisses were demanding, parang hindi titigil kung hindi susuklian. And although I hated him, one kiss was all it took for me to melt. Hindi ko nga lang iyon matanggap. Sa dami ng mga paghihirap ko, ganito na lang agad? Achilles! Saway ko nang tumigil siya sa paghalik sa labi ko. Pumalupot ang bisig niya sa baywang ko at inilapit niya ako sa katawan niya. Ang mapaghanap niyang mga halik ay bumaba sa leeg ko. Naglalaban na ang utak at puso ko. Hindi ako makapaniwala kung gaano kahina ang puso ko pagdating sa kanya. Wala akong ibang babae. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko nga gusto si Alana? At anong hotel ang pinagsasabi mo, ha? He said as he continued his demanding kisses. Hindi ko namalayan na kapit na ang kamay ko sa braso niya. At ang isa nasa t-shirt niya naman. Sino ang lalaki mo? May ibang lalaki ka, ha? He asked that in an accusing and menacing tone. Hindi ko alam kung bakit nanindig ang balahibo sa batok ko dahil sa tanong at tono niya. He pulled the string of my backless skimpy dress and the strap slowly fell on my arm. Iiwan mo na ako? He asked menacingly as his kisses progressed on my chest. It's not helping that his tone, his questions are making me melt. At ramdam na ramdam ko ang panginginig ng binti ko dahil doon. I felt his hand cup my breast easily. I let out a small moan and tried to pull my sanity back before I could give in and forget everything. Oo, iiwan na kita. Ikaw ang may ibang... Wala nga sabi akong ibang babae. Tigas ng ulo mo. Ikaw ang may ibang lalaki. Anong ginagawa niyong dalawa, ha? He whispered and kissed me on my lips again. He was busy kissing my lips while his other hand is busy pulling my strapless bra off. What the hell? Really? This is happening right now? At ang hina-hina ko ba na kahit galit ako, excited pa ako sa nangyayari? I pushed him away. He aggressively kissed my neck though. Tigilan mo nga ako! Don't kiss me with your dirty lips! I don't even know who you kissed before me! I pushed him half-heartedly again. Tumigil siya. His eyes were bloodshot as he looked at me. I saw it widen a fraction. Para bang ngayon niya lang nakita na nahubadan niya na ako ng konti. Akala mo hindi ko alam? I said, regaining my anger and burying my lust for him. Naghotel kayo ni Alana. Siya pa nga ang sumagot sa tawag ko habang nagsishower ka pagkatapos niyong mag-inuman. Kumunot ang noon niya at halata ang pagkakagulat. Pero mukhang na-distract siya sa suot ko. Nakita kong bumagsak saglit ang mga mata niya sa damit ko. Ano? I messaged you after that. Hindi ba sinabi ko na umuwi ako? Kaya anong sinasabi? Ay di nagsisinungaling ka kasi naghotel kayo! I shouted at him. Saglit siyang natulala bago niya ako tiningnan. Umiling siya. You called and she answered your call? Oo, dahil nasa shower ka pa. Shower? I went to the restroom, Maria Emilia, at hindi kami naghotel. Nasa restaurant kami nun, at marami kami. Ayaw kong maniwala, kahit pa parang ang bilis ko talagang masuyo pagdating sa kanya. Inayos ko ang strap ng damit ko. I can feel my brassiere undone. Sinubukan ko pang ayusin. Umalis ako sa harap niya para gawin yon. Iritado akong naglakad palayo. He then pulled me back before I could take another step. Itutulak ko na sana siya sa iritasyon pero siya na ang nag-ayos ng strap sa bra ko. Galit pa rin sa kanya, I tried to get away so I can also tie my backless dress. He pulled me. Saglit kaming naghilahan bago ako sumuko at bago niya unti-unting inayos ang strap at tinali ang ribbon ng damit ko. I glared at him. He looked regretful. Nangihina ang mga mata niya nang tumingin sa akin. His bloodshot eyes were pleading and almost worshipping. Yumuko siya at marahang hinawakan ang kamay ko. I'm sorry, aniya. Sa hawak niya pa lang sa akin, ramdam ko na ang panghihina niya. Marahan siyang naupo sa kama. Ako nakatayo sa harap niya. Hindi makawala dahil hawak niya ang kamay ko. At hindi ko rin naman sinubukang kumawala kahit may galit ang titig ko sa kanya. Pumikit siya ng mariin at dumiin din ang hawak niya sa kamay ko kasabay nun. I am glaring at him. Nakadungaw ako sa kanya habang unti-unti siyang nag-angat ng tingin. Nagmamakaawa ang mga mata. I'm sorry. He squeezed my hand. I'm sorry because you lied to me? Kumunot ang noon niya pero hindi natanggal ang pagmamakaawa sa mga mata. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko magagawa yon. She answered your phone! Naiwan ko sa lamesa saglit. Hindi kami naghotel. Kahit tanungin mo si Alana. Are you kidding me?
No way in hell I would— Then our friends. Please, wala akong ginagawang masama. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. At wala akong interes. Please, believe me. He said frustratingly. You can check my logs. Umuwi ako nun. Hindi ako nag-hotel. Hindi nga kami nagkausap ni Alana nun. I was just busy showing them the tourist spots. I'm sorry. I didn't know you called me that night. At kakausapin ko si Alana tungkol sa— Way to go! Sige, mag-usap ulit kayo! Tangina. He cursed under his breath. Then I'm not talking to her. I promise. I swallowed hard at that. Sa totoo lang, hindi ko kailanman naisip na aabot sa ganito. Sa pagkakakilala ko sa kanya, paninindigan niya na kaibigan niya si Alana at na hindi na ako dapat magreklamo. Kaya ngayong sinabi niya yon, nagulantang ako. Bigla ko tuloy naisip ang mga ginawa sa nagdaang mga linggo. Kung totoo ang sinabi niya, kung hindi nga sila naghotel at kung hindi nga sila halos nag-usap, ibig sabihin, ako. I cleared my throat. He pulled closer. I refused to sit on his lap, so he had no choice but to hug me while I was standing, and him sitting on the bed. Bumangon ang mukha niya sa tiyan ko. Dinungaw ko siya at nakita kung gaano siya nanahimik at kumalma habang ginagawa iyon. Kung totoo nga ang sinabi niya, di ako pa pala ang may ginawa. I didn't kiss anyone but I was with Nikolai. I danced with him in the bar. Pagkatapos pa ay tumanggap rin ako ng manliligaw. Kaya marami ang nakapila ngayon. Iniisip ko na wala na kami. May kasama akong ibang lalaki sa bar. Amin ko. Hindi siya nagsalita. Nanatili siyang nakayakap sa akin. Alam kong alam na niya iyon. Paniguradong sinabi na ni Marcus. At may mga manliligaw na rin ako sa school. His embrace slightly tightened. I said I was single. Wala na tayo para sa akin. Ako ang nagsabi nun pero parang ako pa ang sinaksak sa puso. Muling humigpit ang yakap niya. Kasi may ibang babae ang boyfriend ko. Wala nga akong babae. Matama niyang sinabi, hindi kinakalas ang yakap sa akin. At hindi tayo naghiwalay. Kung hindi tayo naghiwalay, tapos may kasama akong lalaki at tumanggap ng manliligaw, ibig sabihin ako pa ang may lalaki? Basidin mo na sila kung ganoon. Let's just start over again. Namilog ang mga mata ko. Bahagya akong umatras at nang naramdaman niya iyon, kumalas siya at nagangat ng tingin sa akin. His bloodshot eyes were still pleading. Hinuli niya ang kamay ko at hinawakan. Ayaw kong maniwala. Sabi ko nga, mas madali ang buhay nung hindi ako nagmamahal. Kaya lang huli na ang lahat. Mahal ko siya. At sa totoo lang, may parte sa aking agad na naniwala sa eksplanasyon niya. May parte sa aking alam na nagsasabi siya ng totoo. Dahil kilala ko siya. Kilala ko siya. May paninindigan. Kung gusto niya si Alana, bago pa niya ako nakilala, dapat sila na. Naniniwala akong umuwi siya. Naniniwala akong hindi sila naghotel. Kasi kung naghotel at may nangyari nga sa kanila, hindi niya na sana ako tinanggihan nung nag-aya ako. It would have been easy for him. It would have been a walk in the park for him. What shocked me is how he just wants to start over. Inamin ko sa kanya ang mga nagawa ko dahil lang sa galit ko sa kanya. I wonder if I would forgive him if it was the other way around. Kung inakala niya ba na may ibang lalaki ako tapos nag-entertain siya ng ibang babae, mapapatawad ko ba siya? He still looked pleading. Namumungay ang mga mata, nangihina, naghihintay sa sasabihin ko. Nakatingala na parang susundin ang kahit anong gusto ko. I sighed defeatedly. Hindi ako makapaniwala. Nabiglang nawalang parang bula ang galit ko noong nakaraan. When he kissed me a while ago, it blurred my anger. Iyon lang at naglaho agad ang inalagaan kong galit. At ngayong nagpaliwanag siya, lalo lang nawalan ng bakas ang galit. O siguro dahil alam ko sa sarili ko na hindi niya yon magagawa kasi kilala ko siya. And for him to just forgive me after what I've done is just beyond me. I'm sorry. Napapaos kong sinabi. Inisip kong hiwalay na tayo at galit ako. Gusto kong makamove on agad kaya sinama ko si Nikolai sa bar at nagpaligaw ako sa ibang kaklase. Hindi man lang nagbago ang titig niya sa akin. Naisip ko lang din na posible nga yun. Besides, ako naman ang may gusto na maging tayo. Hindi mo naman ako niligawan. I pressured you to be my boyfriend. So, I feel like it makes sense if you easily stray. I'm in love with you, and I wasn't pressured to be your boyfriend. I want to be your boyfriend.
I will never be astray. Mataman niyang sinabi. Hindi ko alam kung narinig ko na galing sa kanya ang naunang sinabi. He's in love with me. Kung hindi mo ako hinamong maging boyfriend mo, manliligaw pa rin naman ako. Dahil ikaw ang gusto ko. Nandito ako kasi ikaw ang gusto ko. I could have stayed in Costa Leona and just choose a random course just so I can study, live a simple life. Umiling siya. Pero hindi, nandito ako dahil ikaw ang gusto ko. He squeezed my hand as if trying to win me. Huminahon na ako. Hindi ko rin alam kung ano dapat. Nangangapa ako sa dilim pero alam ko na naniniwala ako sa kanya. Kung hindi ko lang paiiralin ang pait at makikinig lang talaga ako, madali ko siyang mapapatawad. Not that there is anything to forgive. He didn't do anything wrong. Ako pa nga yata ang may kasalanan, but he was quick to forgive me and start over again. Bumuntong hininga ako. Hinila niya ulit ang kamay ko paupo. Nagpaubaya na ako ngayon. I sat on his lap. His arms then snaked around me. He buried his face on my shoulder. Next time, please, let's talk first. Huwag mo akong iwan agad. Hindi ba nagkasundo na tayo tungkol dito? Kinagat ko ang labi ko dahil alam ko naman yon. Talagang hindi ko nasusunod. You leave me the first sign of a problem. Please, let's communicate our feelings more. Hindi ako nagsalita dahil guilty sa mga sinasabi niya. Natahimik siya saglit bago muling humigpit ang yakap niya. At sorry sa inasal ko pagdating mo dito. Napakurap-kurap ako at naalala ang atake ng mga halik niya kanina, lalo lang dumiin ang mukha niya sa balikat ko. I'm sorry for being a jerk. Aniya, it's just my insecurities talking. Insecurities? Hindi ko alam na meron siya nun. Businessman daw ang kasama mo sa bar. Nikolai, sino yun? Gusto mo ba siya? Gusto ko ba siya? Nice question while I'm on your lap, Achilles. Sino-sino ang mga manliligaw mo? Ilan sila? Hindi pa rin ako nagsalita. Parang may nagbabara sa lalamunan ko at sumisikip ang dibdib ko habang nakikinig sa kanya. I wanted so bad to mark you mine, thinking that someone else will take you away from me. My lips parted. It's getting harder and harder to breathe as I listen to his words. Sorry if I've been too aggressive. Ayaw kong basta-bastang nangyayari yon pero kinain ko rin ang sinabi ko dahil lang sa takot ko. Suminghap siya. Gusto mo pa ba ako? Ayaw kong babaan ng pride ko. Ang hirap aminin ang totoo. Pero para akong sinasaksak sa bawat segundo na hindi ko sinasagot ang tanong niya. Tumango na lang ako para hindi gaanong masakit sa pride. Naramdaman niya siguro ang tango ko kaya nag-angat siya ng tingin. I'm in love with you. He whispered. Only you. Huwag mo nang isipin pa na kaya ko pang maghanap ng iba. Nag-iwas ako ng tingin. Bahagyang nanginginig ang puso ko sa deklarasyon niya. Iwan mo na ang mga manliligaw mo. Bulong niya. Nikolai is just a friend at madali namang tanggihan ng mga nanliligaw. Thank you. He whispered. Ilang saglit kaming nanatiling ganoon. I was slowly getting comfortable when he suddenly moved his arms. Saan mo gustong kumain at pumunta? Nadala ko rito ang ilang gamit ko. Maghahanap na ako ng mas maayos na apartment. Maraming dahilan kung bakit lumingon ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Ano ang problema sa dorm mo? Ang huli pero una kong tinanong. I'm planning to find a job so it might be wiser to get an apartment near any business district. Job? Ilang buwan ba ang break mo? Sandali kaming nagkatinginan. Nababasa ko sa itsura niya ang sagot. My jaw dropped when I realized something. Ba't ka maghahanap ng trabaho? Titignan ko kung pwede ba akong makapasok ng kolehiyo sa... Tumigil ka? Alam kong minsan ko nang hiniling yon pero hindi ko inasahan na matutupad. At ngayon nangyari na nga, hindi ko alam kung nagugustuhan ko ba. Hindi siya sumagot kaya sigurado na ako sa iniisip niya. 2 taon na lang, ngayon ka pa titigil? Mahirap sa loob. Ilang linggo akong di makatulog kasi hindi ko alam kung anong ginagawa mo rito. Natawa ako kahit na hindi naman nakakatawa. Are you kidding me? Gusto kong matapos doon. Pakiramdam ko, yun lang ang paraan para may maipagmamalaki naman ako pero siguro naman hindi yun totoo. May ibang paraan pa. But it's your dream, Achilles. Hindi na siya nagsalita. I scoffed and my eyes remained at him. Hindi talaga ako makapaniwala at tingin ko hindi ko hahayaan to.
Oo, gusto ko lagi ko siyang kasama, pero hindi yata ako matatahimik kung dahil nag-away kami, biglang magbabago ang isip niya tungkol doon. No, you're going back and finish it. Para saan pa ang 2 taon nating pagtitiis kung bigla ka nalang titigil? He swallowed hard. It was obvious that he's also torn. Also obvious that he really is considering on quitting. Tapusin mo na lang, 2 taon na lang naman eh. Pagkatapos niyan, aayos na ang lahat. Umiling siya. Ayaw kong lumabas bigla na nakahanap ka na ng iba. I laughed hysterically at his reaction. Wala akong iba, okay? Mga dating manliligaw lang yon. At kung nakahanap ako ng iba, hindi na ako nagpaligaw sa kanila at diretsong sinagot ko na kung sino man ang gusto ko. His eyes turned into slits. I'm just saying that although I don't want any of this long-distance relationship, I still want you to finish what you started. Ayaw kong buong buhay akong magsisisi na tumigil ka. He swallowed hard again. Let's just talk about it some other time. Pag-isipan mo muna. Huwag ka muna maghanap ng apartment o trabaho kung ganoon. Sa dorm ka muna umuwi, temporarily. Unti-unti siyang tumango. That was not the only thing that bugged me a while ago. Saan mo gustong kumain at pumunta? Nadala ko rito ang ilang gamit ko. Maghahanap na ako ng mas maayos na apartment. Iyon ang buong sinabi niya. At saan ko gustong kumain at pumunta? Kung gusto mo, umorder na lang tayo dito. At nakabook ka, kaya bukas pa ang check-out dito. Kaya dito na lang tayo. Umiling siya. Kumain na lang tayo sa labas. Here we go again. Natili ang titig ko sa kanya. Unti-unti na namang namumuo ang galit ko. Bakit ba talaga ayaw mong nandito tayo? Nag-iwas siya ng tingin sa akin. Nasabi niya na naman ang sagot niyan pero hindi ko pa rin maintindihan. Ano ngayon kung may mangyari sa atin? Boyfriend ba kita o hiwalay talaga tayo? Binalik niya ang titig niya sa akin. Iritado na ngayon. If you don't want anything to happen, then let's just eat here and stay here, that's all. Sabi ko. Sumulyap siya sa inuupuan niya. Kama. Just forget about the bed. Binalik niya ang tingin niya sa akin at umiling siya. Ang laki nito, paano ko makakalimutan? Just pretend that it's just a big sofa. Nagtaas siya ng kilay, para bang hindi nakakatulong ang sinabi ko. Bumuntong hininga ako. Naiinis lang talaga dahil sa problema niya rito. If you're tempted and we're both tempted, then it's alright, Achilles, I assured him. Umiling siya at tumingin ulit sa kama. I'm still a bit angry. If something happens between us, I don't want it to happen when I'm... Binalik niya ang tingin niya sa akin. Jealous. I might fail to be gentle. Hindi ko pa alam paano magpigil. Gusto kong magseryoso pero pilit na sumilay ang kaunting ngiti sa labi ko. I can't believe it. Am I stupid or something? Let me order for us. Dito na tayo. Gutom na ako at kung lumabas pa tayo, matatagalan na. Sayang din ang binayad mo. Tumayo ako kahit na mariin ang hawak niya sa akin. Kumalas naman siya nang napansin na desidido ako sa gagawin. Lumapit ako sa telepono at tiningnan ang menu ng hotel. I looked at Achilles' reflection on the mirror as I enumerated my orders. Nakatitig siya sa akin, namumungay ang mga mata. Okay ma'am, we'll serve this to you for lunch po ba or within the hour? Tanong ng kumukuha ng order ko. Ngumuso ako at natili ang titig kay Achilles. For lunch, thanks. Binaba ko ang telepono at nilingon si Achilles. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya nang nahuli ko siyang nakatitig sa katawan ko. Unti-unti akong lumapit sa kanya. Sa harap niya. Tumuwid siya sa pagkakaupo sa kama pero nanatili siya doon. He really looked so tall even when he's sitting on our bed. Mamaya pang lunch ang in-order ko. Hindi ko muna pinapaserve ngayon. Sabi ko. I ordered for you too. And drinks. I hope you'll like what I ordered. Tumango lang siya. Tahimik. Lalo akong lumapit sa kung saan ako nakatayo kanina nang yakapin niya ako. Nakita kong bumagsak saglit ang mga mata niya sa katawan ko. Slowly, I put my knees one by one on each side of him, on the bed. Pumatong ako sa kanya. Kitang-kita ko ang gulat at pagkakamangha sa kanya. Let's kiss, sabi ko at bahagya siyang hinalikan. Nagkatinginan kami. Kitang-kita ko ang pagpipigil sa mga mata niya pero unti-unti ring bumagsak sa labi ko. Namumungay ang mga mata niya. Hinintay ko na halikan niya ako. At nang halikan niya nga ako, marahan na iyon.
It was as if it took him a while to regulate whatever he was feeling, just so he could kiss me gently. I kissed him back. He kissed me slowly until it became demanding, like how he kissed me a while ago. And it's making me also dizzy. Nagpakawala siya ng mura ng saglit na tumigil. Matagal bago ko naibuka ang mga mata ko. Nagkatitigan ulit kami. Namumungay ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at unti-unting bumalik ulit sa labi ko. He kissed me again, deeper and deeper each passing time. "We're just making out," I whispered. "Don't worry." He was busy kissing me. Parang nawawala na siya habang kahalikan ako. "But if you want me, just pull the string," I whispered. He groaned and slightly pulled the string on my back, causing my strap to fall on my arms again. "Of course." I smiled and kissed him more. "I want you," he whispered. Tumigil siya sa paghalik. Ramdam ko ang init ng katawan niya kaya hindi na ako nagulat nang hinubad niya ang t-shirt niya. Seeing his chest bare and all the muscles in their right places, I feel like I got so lost too. Holy shit, Riego! Nagpatuloy ang halik namin, lalong lumalalim habang tumatagal, lalong umiinit. I can feel his restraint even when he's clearly hard against his jeans. Ilang mura ang napakawalan niya habang ganoon. Tuluyan niya nang hinatak ang ribbon ng damit ko. Bumagsak na iyon sa baywang ko. His tongue curled on mine hanggang sa bumaba na iyon sa leeg ko, sa dibdib ko. I couldn't help but moan from his kisses. I wasn't even aware that I was already moaning from it until now. "Of course, I want you," ulit niya habang hinahalikan ako. "I've never wanted anything or anyone more than how I want you." I smiled and bit my lip. "Ako din sa'yo." Tumigil siya sa paghalik at tiningnan ako saglit bago ako tuluyang binaba sa kama. He pulled my skimpy dress out of me as I kicked my stilettos away. "Mark me, Achilles," I whispered pleadingly. "As you mark me yours too." Bulong niya pabalik sa akin.